Isang magandang hapon po sa lahat ng mamayang Pilipino, saan man po kayong panig ng mundo. Yung pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol doon sa mga kababayan nating mga OFW. Kasi po dito sa Pilipinas po kasi, pag naririnig ho kasi ng mga tao na isa sa mga miyembro ng pamilya mo ay OFW, palagi pong pumapasok sa isipan nila na mapera to kasi nasa abroad yung asawa o kaya anak. Ang hindi po nila alam, depende po yun. Kasi meron po talaga tayong mga kababayan na umaasenso doon sa abroad. Kasi nga po, iba-iba naman po kasi ang tinatawag nilang kategori. Kasi meron po tayong mga profesional, gaya ng mga doktor, engineer. Yun siguro talagang masasabi natin na may mga pera. Saka itong mga seafarer, kapag may mga ranggo na, masasabi po talaga natin na talagang may mga pera po mga yan. Kasi nga, medyo malaki po talaga ang sinasahod ng mga yan kumpara ho sa dito lang talaga sa Pilipinas. Kaya hindi po lahat ng OFW o overseas Filipino worker may pera. Kung ang kapamilya o membro ng kapamilya mo naman domestic helper lamang o kaya construction doon sa Middle East, hindi ho talaga masasabi natin na may pera. Kaya nga lang po, kahit na ganun, talagang pumupunta sila doon dahil dito nga sa Pilipinas, napakahirap maghanap ng trabaho. Mag-a-apply ka lang ng janitor, napakarami ng requirements ang hihingin sa'yo. Kala naman siguro, manager yung a-applyan mo. Diba? Napakahirap. Kaya mas maraming mga kababayan natin mga Pilipino na mas gugustuhin na lang pumunta sa abroad. Kasi kahit naman papaano po, masasabi natin na medyo mas maganda ang sahod sa abroad kumpara dito sa Pilipinas. Lalo-lalo na po ngayon, dito sa Pilipinas, hindi na nakakasabay yung sahod ng mga manggagawa sa presyo po ng bilihin. Kaya mas marami pong mga kababayan natin na pinipili na lang pumunta sa abroad. Pero, ang hindi po nila alam kung ano ang ibig sabihin ng sinasabing OFW. Kasi gaya po ng mga sinasabi natin, mga profesional, doktor, abogado, saka mga engineer. Oo, malaki po ang pera talaga doon. Mga seafarer. Pero hindi nyo ba alam na yung mga tao na yan ay sila po ang sila po ang sinasabing nagsasakripisyo para sa pamilya nila. Kasi po, ang pagiging isang OFW po ay tawag po doon sakripisyo. Sakripisyo po ang tawag doon. Sila po ang nagsasakripisyo para mabigyan ho ng kaunting kaginawaan ng kanilang mga pamilya. Mabigyan ho ng konting pag-asa ang mga anak para makapag-aral. Kasi kung dito lang ho tayo sa Pilipinas, malabo po yun. Lalo na po ngayon sa panahon ngayon na hindi na nakakasabay ang sahod ng mga manggagawa sa presyo ng bilihin. Kaya mas nanaisin ng maraming Pilipino na magpasapalaran sa abroad kahit na masasabi natin medyo risky nga ang pagpupunta sa abroad. Pero yun po ay dahil sa gusto nilang mapagbigyan ng kahit kaunting pag-asa ang mga magulang na magkaroon ng konting kaganhawaan, mabigyan ng pag-asa ang mga anak makapag-aral, mabigyan ng pag-asa ang mga kapatid na matutulungan. Kaya hindi po ibig sabihin na mga OFW ay mapipera. Lalo na po kung ang isang membro ng pamilya natin ay masasabi natin DH lamang. Magkano lang naman ho ang sinasahod ng mga yan? Pinakamalaki na ho siguro ang sahod ng mga DH ngayon sa Middle East. Sasabihin natin, nasa 40. Pinakamalaki na po siguro yan. 40. So kahit paano po talaga nakakatulong sa pamilya. Pero hindi po sinasabi na mapera. Kasi hindi po lahat ng mga DH sa Middle East masasabi natin sumasahod ng 40, no? Iilan-ilan lang ho siguro yan. Kaya nga, tinaasan na natin 40. Siguro may mga dyan, may mga 27, 28 lang hanggang ganon. Kaya hindi po lahat ng Kaya lang, napakaswerte po ng pamilya na mayroong isang OFW. Alam niyo ho ba kung bakit? Kasi, ibig sabihin lang po noon, may isang membro sila ng pamilya na handang magsakripisyo para mabigyan ng kaunting kaginhawaan yung mga pamilya dito sa Pilipinas. Kaya, kung ikaw, may kamag-anak ka,
o kaibigan na OFW, pag umuwi ho yun na walang regalo ho sa inyo, wag ho kayong magtatampo. Kasi po hindi naman ho pumunta yan doon para mag-shopping. Hindi naman ho pumunta yan doon para mamulot ng pera. Pumunta po yan doon magsasakripisyo. Kaya lang naman ho umuwi yan dito dahil sa pangungulila sa magulang, pangungulila sa asawa, sa mga anak, kaya ho umuwi yan dito. Kaya ho, wag ho kayong magtampo pag wala ho kayong pasalubong. Kasi hindi ho yan nag-shopping doon. Nagpapakahirap po yan doon. Nagpapakahirap po, nagpuyat, pagod. Lahat na lang po, pati gutom, inaabot ng mga yan doon. Kaya, magpasalamat po tayo pag nakauwi silang mahalakas. Alam niyo ba ninyo noong mga 1970s hanggang kalagitnaan ng 80s, halos mga OFW noon sa Middle East ay puro mga lalaki. Construction at saka mga pabrika ang pinapasukan. Alam mo ba ninyo na sa 100 doon na mga nag-abroad noon, 50% po ron, nasira po ang pamilya. Kasi yan ho ang pinakakalaban ng isang OFW. Yung sinasabi nating homesick, yung pangungulila sa pamilya, sa asawa. Kaya ho, 50% po ng mga nasa abroad noon, noong mga 1970s hanggang kalagitnaan ng 80s, kasi halos puro lalaki po, wala pa mga babae noon. 50% po doon nasira yung pamilya o kaya naghiwalay yung mag-asawa dahil sa pangungulila. Kasi nga, noon, pag sumulat ka, makakarating sa iyong sulat isang buwan. Baka isang buwan kalahati pa, abutin pa ng 3 buwan kung wala kang swerte. Kaya yun hanggang hindi ho nakakayanan ng mga OFW. Kaya hindi ho masarap ang maging OFW. Ang una-una mo pong kalaban yan, pangungulila, pagod, gutom, yan po ang nararanasan ng mga OFW natin. Hindi ho ganun kadali ang maging OFW. Kaya magpapasalamat ho yung mga pamilya na may mga membro ng pamilya nilang OFW. Ibig sabihin po, may maghandang nagsasakripisyo para sa kanila. Ako po sa katunayan po asawa ko po, 14 years na po na nasa abroad. Pero wala ho kaming ipon na pera. Kaya pag umuwi nga po dito yung asawa ko minsan nag-aano siya na bakit hanggang ngayon wala pa kaming iniipon. Alam mo po, ang pinaka-konsiderasyon na lang ng asawa ko, yung sinasabi ko sa kanya na maswerte ka pa nga, May. Kasi kahit papano, napaaral natin yung mga anak natin. May 4 na tayong anak na napapaaral, napapatapos. Ibig sabihin hindi ho nasayang yung pinaghirapan niya sa abroad. Sabi ko marami po sa mga nasa abroad, na tumagal sa abroad, tumanda sa abroad, ni isang anak, walang napatapos. Kaya yun po yung sinasabi ko palagi sa asawa ko, na kahit papano, hindi ho nasasayang yung pinaghirapan niya sa abroad. Hanggang dito na lang po, at isang magandang hapon po sa lahat, lalo-lalo na po sa mga kababayan natin dyan sa Middle East, dyan sa abroad. Magandang hapon po sa inyo, ingat po kayo, at God bless you. At kung maaari po, pakipollow po yung Facebook page ko, yung YouTube channel. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you.